Pangalan ko ay Lin Changsheng. Pasyente ng end-stage liver cancer. Pinangalan ng Changsheng, pero maikli lang buhay ko. Hanggang nakita ko lumang fish tank ng pamilya ko. Sa loob, isang mundo ng paglinang na malapit ng matapos. At ako, isang pasyente ng cancer na binigyan na ng hatol na kamatayan ng modernong medisina. Sa di inaasahang pangyayari, ako ang naging huling heavenly daw ng mundong ito. Sabi ng doktor, 1 taon na lang daw ako. Lahat ng ipon ko euros 250 lang. Hindi sapat kahit para sa isang bote ng gamot. Ding Changsheng, sino nagsabi na pwede kang mag-sick leave? Kahit pa late stage liver cancer yan. Kailangan mo pa ring magtrabaho sa library. Nag-sick leave ako. Na-delay mo project na yung gabi. Dapat handa kang magtrabaho ng libre at magbayad. Sige, kung ganyan, tingnan natin kung sino mananalo. Ano ang tunog yan? Ha ha ha. May mga tao pa rito na nakakatakbo at nakakalukso. Hindi ito ilusyon. Konektado ba ang tank na ito sa ibang mundo? Naku, masakit na naman. Ang eco-tank na ito, nakakagaan ng sakit ng cancer ko. Kapitan, darating na ang 7 kill sec para sa protection fees. Hindi sapat ang 6 ngayong taon. Bakit namin kailangan? Bigyan sila ng butil, ireklamo lang natin sa Immortal Sec. Hindi maliit na grupo ang 7 kill sec. Kahit mag-report tayo, baka hindi tayo tulungan ng Immortal Sec. Saka, gusto rin ng Badao Manor ng parte. Kung may tunay lang tayong cultivator, hindi tayo matatakot sa pambubuli nila. 7 kill sec, Swanbing Immortal Sec. Mga cultivator. Kaya may paglinang ang maliit na mundong ito. Baka gumaling ang cancer ko. Hay naku, hindi makikialam ang Immortal Sec. Kailangan lang nating maghintay ng 3 taon pa para pumili ang mga immortal ng disipulo. Kung may mapipili mula sa Young Village, baka umatras na ang mga sektang iyon. Doon lang, baka magpakita ng pagtitimpi ang mga sekta. Sa mga nakababatang bata, ang anak ni Yang San ay matalino. Baka pang immortal siya, sa sinasabi nila. Mukhang walang paglinang sa baryo. Sabi ng doktor, 1 taon na lang daw ako. Naubusan na ako ng oras. Mas mabuting bantayan ko si Yang Sinyu. Sige po, inay. Mukha nga siyang matalino. Ang hitsura niya. Baka talaga kaya niyang maglinang. Bukod sa paglinang, baka may mga kayamanan dito para gumaling ang cancer ko. Pero paano ko makukuha? Mukhang ordinaryo lang ang mountain village na ito. Si Yang Sinyu ang tanging pag-asa ko sa paglinang. Pero sa 3 taon, malamang patay na ako. Baka dapat subukan kong makialam. Gisgis ang ambon na ito. Mukhang hindi nila napapansin. Unang beses kong makialam sa maliit na mundo. Pakiramdam ko, may ulap na humaharang sa akin mula sa kanila. Buti na lang, walang kakaibang ambon sa damo at mukhang malaki ito sa mundo nila. Baka magkaroon ng reaksyon. Walang reaksyon. Impossible. Dati, dekorasyon lang ang nasa tank. Ngayon, may mga tao na. Bakit walang epekto ang pagkain? Oh, may nangyayari. Gaya ng inaasahan ko. May reaksyon na rin sa wakas. Mukhang sumisipsip ito ng spiritual energy. Kung makakagawa ako ng mga kayamanan, baka mailigtas ako. Kahit paano, mababawasan ang sakit ko. Bakit parang lightning tribulation ito? Sana walang masamang mangyari. Ang bango, nakakagutom. Siguradong maganda ito. Treasure lightning tribulation. May lumalabas na bihirang kayamanan. Haha, sa wakas, makaka-breakthrough na ako dito. Dali. Huwag hayaang makuha ng iba. Maraming cultivator ang biglang lumabas. Sige, kakausapin ko sila. Baka makakuha ako ng mga cultivation method. Aha. Aha. Grabe naman ito. Wala akong ginawa pero tumakbo silang lahat. Maaaring maghintay ang cultivation skills. Kailangan kong kunin ang berdeng jujube. Ano ito? Medyo mabigat. Ang bango. Pero ligtas ba ito? Tinitingnan ko. Magiging normal na jujube ito sa loob ng 10 segundo, max. May cancer na rin naman ako. Gaano pa ba kalala ang pwedeng mangyari? Gumana talaga. Hindi lang ako mas naging alerto. Malaki ang nabawas sa sakit. Magpapa-check up ako sa ospital bukas. Teka, pakiulit. Bumaba ng 1/4 ang cancer cells. At humina rin sila. Iyan ang sinasabi ng mga test. Bunga mula sa maliit na mundo. Kaya may paglinang at kayamanan talaga. Sa ganitong paraan, hindi lang ako gagaling. Baka maging Diyos pa ako. Siyam na habang buhay.
Ayon sa mga test, ilang beses pa sa eco-tank, mawawala na ang cancer ko. Paano nangyari ito? Bakit nangyayari ito? Paano? Bakit? Paano ito nangyari? Ang prutas na kinuha ko, naubos ang energy ng mundong ito. Sigurado yan. Ngayon, wala ng energy ang maliit na mundo. Kung naubos ang energy, pwedeng mapuno ulit. Tama nga, ang buong prutas ay sumisipsip ng energy. Pero kapag tinatad, nawawala ang energy. Milagro talaga, may immortal na nakialam, kapangyarihan yan ng immortal. Sa wakas, nagbalik ang mundo. Pero ang gumawa ng damong may enerhiya o iba pang bagay ng kusa, marahil hindi na ito gagana. Siguro, ang paglinang pa rin ang sagot. Pero sa ngayon, dapat pumunta ako sa supermarket at mamili. Ano nangyari habang nasa tindahan ako? Halika rito, magandang babae. Ha 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 ha. Apo, pakiusap, iligtas mo kami. Pakiusap, apo. Binigay na namin ang aming butil, hindi ba? Bakit niyo kami pinapahirapan? Pakiusap, pakawalan niyo ang kapatid ko. Pakakawalan ko siya, matapos akong magsaya. Pati ang babaeng puti ang buhok, ibigay niyo rin siya sa akin. Matibay to, nasuntok ko na, hindi pa namatay. Ikaw, sinisubukan mo lang ang swerte mo. Ha, gusto mo akong sumpein? Hoy, sabihin mo lang ang gusto mo. Bawat salita mo, isang ulo ang kukunin ko. Walang mangyayari sa pag-iyak. Ibigay mo na iyang dilag, wag mo akong piliting patayin ka. Mga salot, ayoko ng mga salot na to sa aking munting mundo. Bakit hindi na lang kayo sumama ng tahimik? Kailangan kalabanin ako, ha? Ngayon, umiiyak kayong lahat. Parang awa ako sa inyo niyan. Nagpakita ang immortal. Ano yan? Hindi papalapit sa akin. Ninuno, tulungan mo ako. Iligtas niyo siya. May nasa likod niya. May nagmamanipula ba? Ano ito? Walang spiritual na enerhiya sa paligid. Sobrang lakas ba ng taong to na hindi niya kailangan? At kaya akong durugin ng ganun lang. Nakakatakot yan. Pakiusap, maawa kayo. Sumusunod lang ako sa utos. Pinapunta ako ng isang tao para tingnan kung may immortal dito. May kinalaman ba ito sa Young Village? Hindi ito ang ideya ko. Ah, Namagitan ang immortal. Isang immortal ang gumawa. Sasabihin ko lahat. Pinangakuan ako ng lalaking iyon ng maraming pera. Sinabihan akong tingnan kung may immortal dito. Pero nilaglag niya ako ng husto. Immortal, pakiusap, iligtas niyo ako. Kalimutan na, hayaan niyo na lang akong muling isilang. Hay, kawawang mga taga-nayon. Sinyu. Ang pagkain na nilagay ko sa munting mundo. Sumisipsip ng espesyal na enerhiya at nag-i-upgrade. Kaya rin itong labanan ang cancer. Baka kaya rin itong gamutin sila. Wow, ano ito? Binibigay ba ito ng immortal bilang regalo? Salamat, immortal. Salamat, immortal. Salamat, punong na yon. Wow! Hihi. Teka, mga mata niya, ano ang tinitingnan niya? Ang gintong enerhiya na iyan. Parang eksakto. Nang una kong ilabas ang na-upgrade na damo, kinadena ako ng parehong enerhiya. May lihim ba sa likod nito? Immortal. Sinyu. Dali, pakainin mo siya nito. Haha. Nakita niya ako. Nakikita talaga ako ni Yang Sinyu. Ibig sabihin nito, makakausap ko na ang munting mundo, basta't magkausap kami. Magsisimula na akong mag-cultivate. Kapag nagtagumpay ako, ganap ko nang mapapagaling ang cancer. Nakikita ako ni Yang Sinyu, pero masyado siyang mahina. Hindi niya ito kaya. Kailangan niyang lumakas. Saka lang kami makakapag-usap. Pero, walang malay si Yang Sinyu. Kailangan ko munang palakasin ang munting mundo para matulungan nito si Yang Sinyu. Maganda ang amplifier na ito. Anong manggalaw sa munting mundo, naririnig ko agad.
Ang chocolate at ibang gawa ng tao, mas mabagal matunaw kaysa sa likas na bagay. Hindi sila nagbabago gaya ng damo. At kapag mas malaki ang bagay, mas mabagal ang pagtunaw nito. Sa ngayon, sinubukan ko lang ang pagtunaw. Paano naman ang mga buto? Susubukan ko silang palakihin. Matatagalan bago makita ang resulta. Magpapahinga muna ako. Sino nang mag-aakala na sa bundok yan, Huang? Maililitaw na likas na kayamanan. Napakalakas ng bugso ng enerhiya. Tiyak na isang makapangyarihang kayamanan ito. Sa pagkakataong ito, desidido akong makuha ito. Ha ha ha. Nan. Hindi ko akalaing ang liblib na lugar na ito ay may mga batang malulusog. Ha 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 ha. Ah, alagad ng Blood Bowl, ang lakas ng loob mo. Neng, paano kung ubusin ko ang nayong ito? Ano nang gagawin mo? Heh. Bata ka pa, gusto mo na yatang mamatay. Wow, nag-aaway na sila agad. Master ng dugo, kailangan mo ng tulong. Sige, tulungan mo ako. Turuan natin ng leksyon ang batang ito. Narito si Zhangmang ng sekta ng talim. Bruhang babae, huwag kang magmayabang. Dalawa laban sa isa. Akala niyo ba walang tao ang panig ng matuwid? Ha ha ha. Wala ako sa mood makipag-away. Kapag lumitaw na ang kayamanan, saka tayo mag-usap. Paalam. Wala akong ginawa. Ha ha ha. Salamat sa pagtulong, Ginoo. Lubos po akong nagpapasalamat. Walang anuman, aalis na ako. Ang ingay, ano bang nangyayari? Ano ang ganap? Mukhang may malaking lumitaw. Laki na ng puno ng peach. Mukhang lahat sila ay habol ito. Sai, may proteksyon pala ang nayon. Ang puno na yan ang pag-asa ko sa cancer. Hindi ko pwedeng hayaang makuha nila ito. Sabi-sabi lang ang tungkol sa malakas na nilalang. May isa ng usbong. Magsama-sama muna tayo. Itumba ang mga nagpapanggap na matuwid. Tama, kapag nagtagal tayo, makukuha ng iba ang kayamanan. Tama ang sinabi ni Master Snow. Dati ko pa sila kinamumuhian. Lagi kaming pinipigilan. Wala namang masama sa paggamit ng mga mortal. Halika, laban tayo, Xiu and Tu. Matagal na kayong nanggugulo. Panahon na para magtuos tayo. Ako ang master ng immortal na bundok ng Suanbing. Lengxi, pumunta ka na sa kabilang mundo at doon ka maghiganti. Mahusay ang babaeng ito. Tingnan niyo ang mga snowflake sa kanya. Siguradong ang pananggalang ng ngayon ay gawarin niya. Iyan ang espiritual na enerhiya. Isang daluyong. Sa loob lang ng isang gabi. Malapit na itong magbunga. Magsilayo kayo. Sino ka? Lumabas ka. Ano nang sinasabi mo, kaibigan? Bakit hindi ka magpakita? Ano nang nangyayari? Sino ang dalubhasang ito? Hindi nila ako naiintindihan. Sayang, mukhang hindi sila kikilos. Binabalaan tayong huwag itong hawakan. Nan, kailangan kong makuha ang kayamanang ito. Maitanong ko lang, sino ka ba? Bakit hindi ka sumasagot? Maaari ka bang magpakita? Huwag magmadali, kumalma kayo. Tingnan muna natin ang mangyayari. Alam ko na, natatakot ka lang magsalita. Isang panggulo lang ang nilalang na ito. Hindi siya malakas, nagtatago lang siya. Lengxi, unahin muna kita. Gusto talagang magbida ng taong ito. Ahahaha, hindi naman pala ganoon kalakas ang mga ito. Likas na kayamanan, makukuha ito ng aming blood clan. Sige, maghintay lang kayo. Masyadong mabagal ha? Subukan natin ito. Nan. Teka, hindi ito tama. Nararamdaman ko ang kamatayan. Bakit? Hindi, mali ito. Huli na. Hi. Ha. Wow. Ang bumaril na iyan ang demonyo. Pangit na babae. Blood 1-2. Mukhang gumamit siya ng kakaibang teknik. Ginamit niya ang babae para sumalo ng tira. Ituloy natin. Kulang pa. Heto pa sa inyo. Hindi. Magsilayo kayo.
Takbo, takbo. Nagbunga na ang usbong. Nagbubunga na ito. Bakit hindi kumikilos ang malakas na nilalang? Baka naghihintay lang siya ng pagkakataon. Sandali lang. Hindi ko akalaing magbubunga agad ito. Kamukhang kamukha ito ng nasa mundo ko. Walang pinagkaiba. Dapat ko na ba itong kainin? Kung kakainin ko ito, gagaling na ba ang kanser ko? Ano nang ginagawa mo rito, Diwata? Gusto kong makita ang anak mo. Diwata, tatawagin ko agad si Yor. Bakit hindi sinasalubong ni Yor ang Diwata? Mukhang interesado ang Diwata sa immortal na talento ni Yor. Kailangang samantalahin ang pagkakataon na to. May dambuhalang immortal sa langit. Hindi ko kayang tumingin. Hindi ko kayang tumingin. Immortal na ano? Nakikita talaga ng batang ito ang immortal. Pero walang kahit ano sa langit. Nasa itaas ba sa langit ang makapangyarihan? Bata. Naiintindihan mo ba ako? Nagsalita ulit ang immortal. Hindi ko pa rin maintindihan. Bakit kaya? Immortal, gets ko na. Naiintindihan ng batang ito ang immortal. Ang maliit na babaeng to ay siguro cultivator na may yelong kapangyarihan. Ang ubas ay malamig talaga. Ipagpalit natin ang ubas sa cultivation methods niya. Dapat madali lang yan. Ano ang kamatayan? Nakakatawa na gusto ni Blood 1-2 na makipagpaligsahan. Ang kayamanang gustong makuha ng lahat ng cultivator. Parang itong mga ubas, pinapasukan ng spiritual energy at nababago ito. Ganitong paraan, ngayon ko lang narinig. Ang bango talaga. Gusto ko talagang imulat ang mata ko para makita kung ano iyon. Sabi ng immortal sa akin, basta't hindi ako tumingin sa langit, ayos lang ako. Hindi magsisinungaling ang immortal sa akin. Bata, kung iparating mo ang mensahe ko sa babaeng katabi mo, makakatanggap ka ng 2 ubas. Totoo ba? Immortal, ano ang ipapasabi mo sa akin at kay Ate Diwata? Ipaparating ko ng maayos. Bata, may sinabi ba ang immortal? Ate Diwata, sabi ng immortal makakakuha ka ng 3 ubas. Kapalit ng mga cultivation methods mo. Tinatanong niya kung papayag ka. Anong immortal? Sino mag-aakalang ang simpleng cultivation method ko ay magagamit pala? Ano ang gold core cultivator? Ate, hindi mo kaya? Kaya ko. Anong method ang gusto niya? Hindi ko alam ang pakay niya. Pero kung gusto niya ng gulo, kayang-kaya niya akong durugin. Mas madali pa yan kaysa durugin si Blood 1-2. Hindi naman kailangan. Ate Diwata, gusto ng immortal ang pinakamahusay na cultivation method at best na battle technique. Hindi kilalang senior. Alam kong naririnig mo ako. Itong 3 piraso ng jade. Una ay Tei Shuangshan, low-grade heavenly method. Pangalawa ay Shuangshan battle treasure. Ang libro ay may 81 forma. Pangatlo ay Baixiao mishaps. Mga tricks na ako ang gumawa. Lahat ng 3. Kailangan mong gumamit ng isip para kumonekta. Mga simpleng skill lang ito. Sana ayos lang sa'yo. Gamitin mo lang isipan mo para makuha ang mga methods. Wala akong kakayahan na ganun. Hayaan mo na, susubukan ko. Wala akong maramdamang mental power. Mag-concentrate ka, subukan ulit ang Tai Shuangshan. Nakuha ko rin sa wakas ang cultivation method. Nasa harap ko na ang immortal path. Mukhang walang spiritual energy dito sa realidad. Kaya, laban na lang, kainin mo na lang diretsyo. Hindi titigil si Little Peach hanggang maging immortal ako. Ang Little Peach ay talagang gumagawa ng himala. Ginawa akong key-refining level 1 sa magdamag. Nakatipid ako ng 100 araw ng mahirap na pagsasanay. Ngayon ay mayroon na akong paraan ng paglinang. Hindi rin dapat pabayaan ang mga diskarte sa labanan. Sa manual ng kasanayan sa labanan ng Dual Heaven, unang antas ng key-refining, may 3 kasanayan lang sa labanan na matututunan sa antas na ito. Pero lahat sila ay maganda. Ang seksyon ng 100 Arts ay sumasaklaw sa lahat ng uri ng spell. Halos sumasaklaw sa lahat ng kailangan sa pang-araw-araw. Mukhang ang espiritual na enerhiya ay kayang magbigay sustansya sa aking mga organo. Mas bumuti na ang kalusugan ko ngayon. Oras na para hingin kay Manager Zhu ang sweldo ko. Manager Zhu, Yetten, kailan ko makukuha ang overtime pay ko? Ang overtime ay pagkakataon mong umunlad. At gusto mo ng overtime pay? Nananaginip na bago pa man dumilim. Umalis ka na ngayon. Dati, hindi ka magawaan ni Zhu Qiangzi dahil sa buhay. Ngayon, tingnan natin kung makakapaghintay ka. Ay! Hoy, Manager Zhu, nagsasaya ka sa oras ng trabaho, ha? Wala kang pakialam. Natanggal ka na sa trabaho. May lakas ka pa ng loob na magpakita. Bayaran mo ang pintong sinipa mo, 3,000. O aalis ka na nakasakay sa stretcher. Manager Zhu, nandito ako para sa sweldo ko. Sweldo? Anong sweldo ang mayroon ka? Bayad na ang sweldo mo noong nakaraang buwan. Ilang araw ka lang nagtrabaho ngayong buwan at gusto mo ng sweldo. Lin Changsheng, tigilan mo na ang paghahanap ng gulo. Mga kasamahan tayo sa trabaho. Tapusin na lang natin ito ng mapayapa. O tatawag ako ng pulis o security. Nakakahiya yan. Ang isang tulad mo ba ay may karapatan pang magsalita dito? Tama na, tigilan mo na ang panggugulo. Lin Changsheng, hintayin mo na lang ang abiso. Huwag kang mapuso. Narinig mo ako. Lin Changsheng, tigilan mo na ang pagiging walang hiya. Bilisan mo na at umalis. Zhu Qiangzi, narinig mo na ba ang 4 na salitang ito? Anong 4 na salita? 1,000 beses na paghihiganti. Kung hindi mo ako bibigyan ng magandang resulta ngayon. Hahaha, narinig niyo ba iyon? Sabi ng hambog na ito, kailangan ko raw siyang bayaran ng 1,000 beses.
Lin Changsheng, nababaliw ka na ba? Manager Zhu, ang dating empleyado mo ay medyo gwapo lang. Pero isa siyang napakatangang tao. Yes hindi siya marunong magpasalamat. Wala nang makakatulong sa iyo ngayon. Hahaha, sigurado akong wala ka ring magagawa. Ikaw na. Gusto ko kapag kinasusuklaman ako ng mga tao. Pero wala silang magawa. Umalis ka bago ako mawala sa sarili. Talagang tatawag ako ng security. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Ano yung heart shield spell? Nagsasabi pa rin ng mga spell? Sinusubukan bang ipapatay ako ng isang Diyos? Security, palabasin niyo siya ngayon. Umalis ka, o ako'y, tumahimik ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita dito? Hindi man lang mapatalsik ang talunan na ito, at ganyan na lang din ang pag-aalaga mo sa akin. Manager, ano ang sinabi mo? Ang broken heart spell ay nagpapalakas ng pagnanasa. Ginagawa nitong mainitin ang ulo at galit ang mga tao, gaya ng inaasahan ko. Manager, ano ang ginagawa mo? May mga tao pa dito. Pwede bang isara man lang natin ang pinto? President Liu, para sa kasunduan na ito ang aming kumpanya ay napaka. President Cao, may narinig ka ba? President Liu, sandali lang. Titingnan ko kung ano ang nangyayari. Manager, tigil. May mga dayuhan dito. Manager Zhu, ang sama mo. Hindi. Sa tingin ko kailangan pa ng mas malalim na investigasyon para sa kumpanya mo. Tapusin na natin ang pagtutulungan natin dito. Tapos na, nag-aartista pa rin? Perpektong oras para subukan ang invisibility spell ko. Zhu Qiangzi. Ang ingay. Sino ang nanggugulo? Zhu Qiangzi, paano ka naglakas loob na sigawan ako? Sir Chairman, Zhu Qiangzi, gusto mo bang mamatay ha? Gumagawa ng ganyang mga walang hiyang bagay sa opisina sa araw. At hindi ka man lang makapagpatino nang magpakita ako. Invisible ba ako sa iyo? At ikaw, bakit ka pa rin nandito? Chairman, hindi po yan ang iniisip nyo. Kung hindi, ano pala? Sinasabi ko sa iyo, tanggal ka na sa trabaho ngayon din. Umalis ka, malas ang mukha mo. Chairman, alam ko po na mali ako. Ano ang tinititigan nyo lahat? Bilisan nyo at umalis? Ikaw, naglakas loob kang sipain ako. Ano ngayon kung ginawa ko? Alam mo ba kung gaano kalaking pera ang nawala sa amin dahil sa iyo? Sa totoo lang, ang pagsipa sa iyo ay pagiging maluwag pa. Kumikita ka at hindi nagbibigay ng dibidendo. Ano ang pakialam ko doon, talunan? Naglakas loob kang insultuhin ako. Gusto rin kitang saktan. Matagal na kitang kinasusuklaman. Paano ka naglakas loob na saktan ako? Ikaw ang unang sumipa sa akin. Kaya bakit hindi kita pwedeng saktan? Itong invisibility spell ay talagang kahanga-hanga sa mundo ng paglinang. Gumagana ng maayos. Hindi araw-araw nakakakita ng ganyang drama. Nagbaliktad ang sitwasyon. Si Zhu Qiangzi ay talagang talunan. Sinasabi ko sa iyo, tapos ka na. Kung tapos na si Zhu Qiangzi, hindi ikaw ang magdedesisyon. Talaga lang? Sinusubukan bang mabaliw? Sige, tutulungan kita. Sinasabi ko sa iyo, ang asawa mo ay ang aking kasintahan. Ang anak mo ay ang tunay kong anak. Impossible. Ikaw, nagsasalita ka ng kung ano-ano. Ano ang imposible? Hindi ba may nunal sa hita ng asawa mo? Ano pakiramdam na pinalaki mo ang anak ko ng 20 taon? Impossible. Masaya ka na ba? Hindi talaga, imposible. Kung lagi siyang nahihimatay, hindi ako makakasweldo. Dasal para luminaw ang isip. Ang asawa mo ang kalaguyo ko. Ang anak mo, tunay kong anak. Anong nagawa ko para danasin to? Wala na akong trabaho. Niloko ako ng asawa ko. Hindi ko pa anak ang bata. Bakit bigla akong nawalan ng kontrol? Ano nangyayari sa akin? Gising ka? Tumahimik ka nga. Lin Changsheng, anong ginagawa mo dito? Nagsisi ka na ba? Sinabi ko sa'yo, magbabayad ka ng 100 ulit. Pati pala lahat ng nangyari ngayon, ikaw, tumigil ka. Siya talaga, siya nga. Lahat gawa ni Lin Changsheng. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Baka maatake ka at maospital. Paano kung mamatay ka sa kama ng ospital, ha? Manager Zhu, tinatakot niya ako. Gusto niya ba akong patayin? Boss Zhu. Dapat mga 10,000 makukuha ko. Kaya yung 100 beses balik, nasa 10 milyon yun. Sige, gawin na lang natin 1 milyon. Paano naman ako magkakaroon ng milyon? Bahala ka, hindi mo naman iniintindi. Ako na lang ang bahala. Saktong subukan ang Twin Soldiers Technique. Anong susubukan? Wag mo akong patayin. Wag mo akong patayin. Kuya Lee, wag mo akong patayin. Kayang gumawa ng kahit anong armas ang Twin Soldiers. Mamamatay dahil sa tabak na to. Dapat ka pang magpasalamat, Boss Zhu. Haha. Please, wag mo akong patayin. Bibilhan kita ng candy. Mukhang nasira na talaga siya sa nangyari ngayon. Lungkot na siya. Hahaha. Candy. Mukhang hindi na ako sasahod. Manager Zhu, bahala na talaga ang tadhana. Kuya, huwag kang umalis. Gusto mo ng candy? Nabaliw na si Zhu Qiang. Wala nang magbabayad sa akin. Saan ako makakakuha ng pera? Huwag kang chismis. Ikukwento ko sa'yo ang tungkol sa tiyahin niya. Mukhang bagong panganak yung kuting. Nanakit ng pusa sa harap ng tao. Kailangan talagang turuan ang mga bata ngayon. Sino ka, mama? May nanakit sa akin. Nan. Bitawan mo ako. Kapag ganyan ang magulang, ganyan din ang bata. Ni hindi nila iniinda yung pananakit sa pusa. Ayos lang, tuturuan ko lang ng leksyon yung anak mo. Hoy, bata ka. Ang lakas ng loob mong saktan ang anak ko. Yelme, sasaktan din kita. Ma, wag mo akong saktan, please. Tahimik, gusto mo bang matulad sa pusang yon? Ayokong maging pusa. Pag inulit mo to, sasaktan din kita. Naintindihan? Ang hina ng kuting na to. Kakaaral ko lang ng shrinking spell.
Pag sumobra ako ng lakas, paano kung pumutok siya? Pwede ko kayang dalhin itong kuting sa maliit na mundo. Paalagaan ko kay Lengxi. Itong mga cultivators, dapat marunong magpagaling ng sugat. Andito pa si Lengxi. Kasama niya pa rin si Yang Xinyu. Mukhang gusto niyang gawing disciple si Yang Xinyu. Sana mailigtas nila ang kuting na to. Nagising si Xinyu. Biglang lumitaw, parang si Grab. Siguro yung misteryosong master din ang nagdala ng pusa. Dumating na si Venerable Xinyu. Yang Xinyu, pakiusap, sabihin mo para sa akin. Tanungin mo si Lengxi kung kaya niyang iligtas ang kuting. 8 Fairy, sabi ng immortal, kaya mo bang iligtas ang pusa? Venerable, malakas ang katawan ng pusa. Pero mahina ang diwa nito. Para mailigtas, kailangan ng maraming proteksyon at pinakamataas na klase ng Pildoras. Kung tutulungan mo ako, tutulungan din kita. May gusto po ba ang immortal? Isang bagay lang ang ipapagawa ko. Kahit hindi ka pumayag, iligtas ko pa rin ang pusa, kahit ikamatay ko pa. Teka, anong aura to? Yan ang ascension. Pwede rin palang mag-ascend ang mga hayop. Wow, Ginoong Venerable. Ayos na po ang pusa. Parang kayang sinyo din ang kuting na to. Pareho nila akong nakikita. Pero bakit kaya pwedeng mag-ascend ang buhay na nilalang? Lumiliit pa lalo yung kuting. Anong nagdudulot nito? Dapat ko bang gamitan ng divine sense para tingnan? Nasaan na ako? Nasira ang universo. Nasira ang universo. Ano nang nakita ko? Wala nang natirang universo. Pero may nakalimutan akong bagay. Naalala ko lang na nasira ang universo. Matapos lahat ng nakakatakot na iyon. Ang weird, pero mas malalim ang connection ko sa maliit na mundo. Nararamdaman ko na ngayon, mas maganda na control ko sa maliit na mundo. Ano ang mga simbolong ito? Teka, impormasyon. May impormasyong dumiretso sa isip ko. Heavenly Dao, yun pala ang Heavenly Dao. Yung mga nasa itaas, puro batas. Bilang Heavenly Dao, wala namang kamalayan. Sobrang swerte ko. Gets ko na, naintindihan ko lahat. Ang refleksyon ng maliit na mundo sa Echo Box, nakakabit talaga sa isipan ko. At dahil pisikal na paghawak lang ito, kahit anong buhay ay pwedeng mabuhay. Dahil mayroon na silang espiritual na enerhiya. Hindi ko alam lahat tungkol sa maliit na mundo. Ang maliit na mundo, hindi kayang lampasan ang mas mataas kong katawan. Mga spirit stone lang ang gumagana. Kaya ang dami kong alam ngayon. Hindi na, nagamit ko lahat ng lakas ko sa huling tira. Kailangan ng ilang ascension fruit. Masyadong mataba, maski disyertong lugar na to, mayaman pa rin. Zizat, yung pagtaas ng spirit energy ilang araw na ang nakaraan. Hindi pwedeng peke, sekreto yun ng ibang sekta. Pwedeng bigyan ng gantimpala 6-1. Paano nga ba namatay si Tu sa huli? Ano pa bang dapat pagdudahan? Di ko inakala na si Lengxi, isa sa mga pinuno ng Xuanbing Immortal Mountain, ay nandito pa pala. Sige, sabay nating ayusin. Ako rin, ganun ang iniisip ko. Ihanda ang Yumanshan Formation. Hindi na kailangang hintayin pa yung malakas na tao. Ano pang hinihintay natin? Pag naghintay pa tayo, mawawala na yung kayamanang likas. Ayos din. Pag nagpakita yung malakas na yun, matagal siyang mawawala. Habang wala pa siya, dapat ilipat na natin ngayon ang punong melokoton. Sandali lang. Nararamdaman niyo ba yun? Mukhang kararating lang niya. Grabe, nakakatakot ang lakas na yan. Posible bang kayamanang galing langit ito? Impossible. Paano magkakaroon ng ganitong lakas sa mundong ito? Lulusob pa ba tayo ngayon? Tutuloy pa ba tayo? Alahnan. Huli na ngayon, wala na tayong atrasan. Pagkaalis niya, dun tayo lalaban. Sige, tara na. Kung ganun, maghanda kang masugatan. Oras na para sirain ang Mantian Aray. Hindi ako naniniwala. Kahit pa hunyuan spirit na galing sa 54 hunyuan stones, hindi tayo mapipigilan. Hirap ma-absorb ng buong Hongzhou microworld. Kalahati sa pagdagdag ng spiritual energy ng mundo. Kalahati para umakyat. Tulungan ang dapat. Sandali, may kakaiba. Bakit parang mabagsik ang amoy ng dugo? Sandali lang, galing yata to sa microworld mismo. May nangyari ba? Hanapin ang pinagmulan. Mas palalimin ang koneksyon sa microworld. Mas lumakas control ko dito. Kailangan ko lang maglabas ng lakas. Pwede ko nang hanapin ang mga bagay. Abot ko ang amoy ng dugo na ito. May tao pala malapit sa iyang village. Naglagay sila ng pangharang sa perception. Parang pamilyar ang kasuotan nila. Hindi ba sila yung pinatay ko noon? Mga disipulo ng bloodline sect mula sa Pure Blood Sacred Clan. Ayaw pa ring tumigil. Gusto pa rin nakawin ang puno ng peach. Kailangan ko na silang turuan ng leksyon. Akala nila madali akong kalaban. Yunhai. Anong kapangyarihan to? Bakit bumibilis tibok ng puso ko? Naku, kulog na pagsubok ito. Paano naging ganito? Hindi pwede, imposibleng mangyari ito. Bakit may kulog na pagsubok? Hindi, narinig ko yun. Narinig ko talaga. Yung boses kanina, yun din ang narinig ni Xiwanto bago siya namatay. Parehong pareho. Napansin tayo ng makapangyarihang nilalang na iyon. Takbo. Matanda, iligtas mo ako. Ako ay isang Divine Lord. Ginawang alipin. Maawa ka naman. Lintik na sansay. Bagsak sa Nasenso Tribulation. Ang cultivation niya, mas mataas sigurado sa Nasenso. Tapos na ako. Huwag, Master. Pakiusap, Master. Patawarin mo ako. Iligtas mo buhay ko.
Paggamit ng kapangyarihan ng Heaven's Will, ubos spiritual energy ko, bawal tamarin sa cultivation. Akala ko nasan soul lang si Venerable. Pero kaya pala niyang gamitin ang divine transformation ng madali lang. Ang 3 decline tribulation para pala sa lampas transformation. Yang Sinyo, sabihin mo kay Lengxi, punta siya sa lugar ng kulog para asikasuhin. Sige, dakilang immortal. Pagkatapos uminom ng forming fruit, hindi lang nagbalik lakas ko. Umangat pa ako sa key refining level 2. Pero mahina pa rin ito kumpara kay Little Peach. Hindi talaga magkapantay. Kung ganon, tawagin natin ang bunga ng microworld na outfruit. Ate Diwata, tanong ng dakilang immortal kung ano favor mo noon. May oras siya ngayon. Sabi ni Xinyu kay Venerable, gusto kong matuto sa aking master. Tanong ng dakilang immortal kung saan, para pwede mong ipakita. Nandito lang si Venerable. May ilaw ng ascension sa Thousand Islands Sea. Pumunta ang aking master at ilang cultivators doon. Pero lahat sila nawala. Ang Thousand Islands ruins para bang secret realm sa nobela. Baka may kailangan ako doon. Tara, silipin natin. Nandito na tayo sa Thousand Islands Sea. Galing talaga ni Venerable. Libo-libong milya ang layo. Isang iglap lang andito na. Wow, ngayon lang ako nakarating sa dagat. Grabe, isang talon lang, libo-libong milya na. Nakakadrain talaga ng lakas. Pero, kailangan kong makita ang Thousand Islands Sea. Sandali, may tao dito. Yung foundation establishment na babae, puno ng frost energy. Malamang si Lengxi ng Mystic Ice Fairy Mountain siya. Bakit nagdala siya ng mortal na bata? Sa mapanganib na lugar? Hindi, mali yon. May kakaiba sa mata ng bata. Mas matindi amoy ng dugo nito. Lampas pa sa mga baliw na pure blood. Mas grabe pa talaga. Parang mas malakas pa siya sa foundation establishment. Mukhang nakikita rin niya ang pinagmulan ng mga mata ni Julie. Ingat, may paparating. Venerable, sino nang darating? Ha? Sino ka? Kailan ka pa dumating? Hindi ko man lang napansin. Grabe, ang lakas niya siguro. Siguradong nasa tuktok ng foundation establishment yan. Ikaw si Lengxi ng Mystic Ice Mountain, tama ba? Magpakilala muna tayo. Anong pangalan mo, kaibigan? Ang talas talaga ng pakiramdam mo. Interesado lang ako sa batang kasama mo. Yun lang naman. Kung wala kang pakay sa amin, aalis na kami. Hindi ko kayo palalampasin. Walang aalis. Sa panahon na bumabagsak ang mahika, makakita ng Bloodline Awakening ay parang di totoo. Interesante. Bloodline Awakening. Yang Xinyu, ha? Hehe. Anak ng Diyos na yon. Kahit nandito ang guro mo. Hindi siya maglalakas loob gumamit ng espada laban sa akin. Hahaha. Sino ka nga ba? Sabihin mo ang pangalan mo. Isang outer spirit na tanging Nascent Soul Master ang kayang magpakawala. Dagdag ang hugis gilid na peklat. Talagang siya ang Blood Moon Demon Lord. Hahaha. Interesado ako sa batang yon. Ibigay mo ang bata at hindi ko kayo sasaktan. Ang batang to, ang dami niyang sinasabi. Mukhang matapang pa siya. Hindi ako sasama sa'yo. Baho mo, batang hamon, magpakabait ka. Ibigay mo katawan mo ngayon. Sino ang gumalaw? Sinyo, bata. Ulitin mo lang sasabihin ko. Esan, Blood Moon Demon Lord. Tumigil ka sa pagtatago. Sabihin mo ang lahat ng alam mo. Sino ka talaga? Sagutin mo lang ng tapat. Huwag ka nang magpanggap. Saan galing lakas ng loob mo? Patawarin mo ako, kagalang-galang. Sasabihin ko lahat. Nagtanong ang kagalang-galang. Kaya sumagot ka, bilis. Konti lang alam ko. Alam ko lang, kakaiba ang aura ng mga isla. Yan lang ang alam ko. Mukhang alam mo pati sa mata ng bata. Ayon sa lumang aklat, ang mga mata ng bata galing sa orihinal na kalooban ng langit. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang siyang kuning alagad. Pero paano ko naramdamang gusto mong sakupin ang katawan niya? Paano mo ko niloko? Mukhang mamamatay kayong lahat. Kagalang-galang, gustong magpasabog ni Blood Moon Demon Lord. Ngayon lang niya naisip, huli na. Pwede na kayong mamatay kasama ko. Hahaha. Talaga ba? Wag. Maawa ka, kagalang-galang. May info pa akong sasabihin. Ang Thousand Islands Ruins ay isang malaking formation. Noong unang panahon, nasira ang pattern sa isang malupit na labanan. Yan lang alam ko. Sabihin mo natutunan mo, asta ako. Pero huli na. Sabihin mo, sige. Ito ba ang paraan mo, Master? Intent at yin energy. Mahina lang ang pagsabog. Konting usok lang. Mas mahina pa sa paputok ang pagsabog na yon. Pero kung totoong mundo, siguro mas malakas pa sa bomba. Ito ang storage ring ni Blood Moon Demon Lord. May selyo dito, pero patay na siya. Madali na lang buksan. Walang panganib, walang gantimpala. Ang daming kayamanan dito. Tungkol naman sa nasirang patterns na binanggit niya. Ano ang ibig sabihin nun? Ayusin ko munang lahat. Pwede natin silang kailanganin mamaya. Ang galing mo, Master. Nakikita ko ang pag-abot mo mula sa langit. Nahanap ko na kung saan nawawala ang patterns. Sumama ka sa akin. Hey! Kapit ka. Para walang manggulo. Isiselyo ko ang lugar na ito. Huwag matakot.
Sino kaya gumawa nito? Bumalik na ba ang Secreto Realm? Mukhang, ito ang core ng Thousand Islands Formation. Kailangan lang natin itong aktibahin. Nabuksan na ang main gate. May kakaiba. Ang aura nito, ang weird. Hindi makita kung ano talaga to. Master, may nararamdaman ako. May lalabas na. Ano kaya ito? Ang lakas ng beast energy nito. Beast ba ito ng Nasenso? Hindi. Siguradong Nasenso level ito. Ang buong Thousand Island Sea. Masisira na ba? Nye. Kumilo si Master. Ano? Pati si Master, di kaya pigilan ito. May space law sa kuko ng beast. Kung di tayo tumakbo ngayon, masisira ang maliit na mundo. Hindi pwede yon. Nakaasa ang cultivation ko dito. Gusto mo ang maliit kong mundo? Mag-iwan ka ng kapalit, bigay mo sa akin. Sira. Master. Ito ba ang totoong lakas ni Master? Wow, ang galing. Lakas mo, Master. Nasa iyo na ngayon ang lahat. Ano ba ang kuko ng beast na iyon? Kaya niyang salungatin ang kalooban ng langit. Hindi sobrang lakas, pero langit pa rin yon. Ang guro ni Leng Xi. Malamang nawala para pigilan ito. Tama na, pahinga muna ako. Sir, chill lang. Hey, sino yan? Chill. Wala akong pakialam. Ang batang to, pinagmalupitan ang asawa't anak ko. Magbayad ka, kung hindi. Yung €2 di yung nanakit dati. Ngayon may kasamahan na sila. Yo. Hindi ba siya yung babae kahapon? Paano ka nasugatan? Bata, ikaw ang bumangga sa asawa ko. Huwag kang mag-ingay dito. Labas tayo mag-usap. Teka. Mahal, yung batang yun ang nanakit sa akin. Sinaktan kita. Ano ngayon? Bless you. Bubugbugin kita. Aray. Mahal. Mahal, nasugatan ka rin. Tara, punta na tayo sa ospital. Huwag mo na siyang pansinin. Bakit pa pupunta? Hoy, pulis. Bilisan niyo at hulihin siya. Siya ang nanakit sa asawa ko. Ngayon, ako pa ang sinaktan niya. Sir, dito. Huwag kang maniwala dyan, sir. Gaano kalakas ba dapat para magkaganyang sugat? May stage 4 liver cancer na ako. Malala na talaga. Nakakalungkot. Sia Oling, paano ka nagka-cancer? Tapos terminal na agad? Hae. Mauna na kayo sa ospital. Pasensya ka na, may sakit siya. Tama na yung gulo. Sayang oras sa taong to. Buwisit, malas naman. O sige, pupunta na ko dahil malapit ka nang mamatay. Ayoko nang sayangin oras sa'yo. Mahal, tahimik ka na lang. Wala tayong laban dyan. Dahan-dahan sa lakad. Gusto ko ng tahimik. Sana wag na maulit to. Naintindihan ko, di na namin kayo guguluhin. Miss, may iba pa ba? Why, Sayaoling. Mag-empak ka na, lilipat na kayo. Di na kita paupahan. Sige, lipat na lang. Pwede bang malaman kung bakit? Wala lang. Ayoko na lang magpaupa sa inyo. Sinabi ni landlord Sige, lilipat ako pagtapos ng kontrata. Sige, ayos na yan. Ibabalik ko pa yung mas malaking deposito nyo paglipat. Sia Oling, ingat ka palagi. Dalasan mo ang pagpapagamot. Basta makalipat ka lang. Huwag ka lang mamatay dito sa bahay. Kung di ko mapaupahan, wala na akong magagawa. Mukhang kailangan kong maghanap buhay. Grabe ang daming nangyari. Hindi na ako antok. Mag-training muna. Kailangan palakasin skills. Madali lang kumita ng pera. U. Sa wakas, level 3 na ako sa key refining. Oras na para ayusin ibang bagay. Minsan nang nakataka si Jeyu sa mga halimaw at nakapatay ng inosente. Hindi lang basta mga walang kwentang tao ang namatay. Hindi lahat ng bagay kayang ayusin. Hi! Lengxi, ayos na ba lahat? Master, sa wakas nakauwi ka na. Tapos na lahat. Nakita ko rin gamit ng teacher ko. Pero hindi pa rin alam kung buhay siya. Wala na akong nahanap pa. Nakikiramay ako. Ihahatid na kita pa uwi. Salamat, Master. Haha. Uy, sa wakas nasa bahay na. Ang daming nangyari lately. Siguradong nabigla ka. Magpahinga ka muna. Sige po, salamat, Master. Salamat, Master, sa pagbalik ng gamit ng teacher ko. Pinasabi ko na tutulungan kita. Wala yon, huwag ka nang magpasalamat. May aasikasuhin lang akong sekta. Sekta ba? Yung sekta na may galit kay Master. Pure Blood Holy Sect ba yan? Master, alam ko halos saan ang Pure Blood Holy Sect. Ang dami nilang ginawang masama. Alam ko rin halos lokasyon ng Pure Blood Holy Sect. Gusto kong makabawi kay Master.
O sige, sabihin mo. Master, tingnan niyo po, mga bangin at batuhan dito. Kaya tinawag na Chaos Blade Ibis. Madalas magpunta dito ang mga tauhan ng Pure Blood Holy Sect. Ayos lang, iche-check ko ulit. Esan. Master, ano yan? Master, dito natatapos ang bloodline. Base ito ng Pure Blood Holy Sect. Nakatago gamit ang espesyal na aray. Ito ang Pure Blood Holy Sect. Anong plano mong gawin sa kanila? Master, matagal nang may away ang Pure Blood Holy Sect at ang Frosty Immortal Mountain ko. Lagi nilang sinasaktan mga disipulo namin. Ngayon, humingi kami ng tulong kay Master. Si Master ang gagalaw. Ako na bahala, Master niyo na yan. Sige, bantayan mo siyang sinyo. Babakbakin ko na ang bundok. Gamit ang espadang to. Mount Tay. Ah! Ah! Ano yun? May lalakas ng loob umatake sa Pure Blood Holy Sect. Nandito lahat ng elders at leader natin. Parang suicide move to. Ah! Ba't parang kakaiba ang aura ng espada? Hindi naman siguro lampas ki-refining ang may hawak ng espada. Paano naging ganun kalakas ang ki-refining? Malito. Sino ka ba't sumugod ka dito sa Pure Moon Holy Sect? Lesiu, yun lang ba kaya mo? Lalaban ka ha? Lesiu, nag-activate ka pa ng battle formation. Pakawalan. Impossible. Bakit nabasag agad ang Great Formation ng Martial Sect? Sino ba yan? Di naman kilala? Patay na si Second Elder. Jindan Cultivator yun ah. Di ko akalaing Jindan siya. Sayang, nasira rin ang special ring niya. Pwede sanang pagkakitaan yon. Saklolo. Sino ang nagkakalat ng gulo sa banal na sekta ng dalisay na dugo? Sino ka? Lumabas ka ngayon din. Kung hindi ka lalabas ngayon, dudurog ko mga buto mo at ikakala. Doon lang mapapawi galit ko. Esan. Are. Mga hayop na to. Pati maliliit na 7 o 8 taong gulang na bata at puting buhok na matatanda di pinapalampas. Kayo, mga sakim. Babawiin ang lahat ng ginawa nyo. Nagtatago parang duwag. Hintayin mong makita muna kita at doon kita bibigyan ng leksyon. Sige, tuturuan talaga kita. Lumuhod sa harap ko. Ang lakas ng loob mo, magnanakaw. Ako mismo papatay sa'yo. Paano nangyari to? Ano tong lakas na to? Hindi ko magamit ang spiritual energy ko. Ang level ng kinalulutuan ni Master. Nakakatakot. Pati leader ng banal na sekta ng dalisay na kasamaan. Napadapa agad. Ito ang banal na sekta ng dalisay na kasamaan. Isang salita lang, luluhod tayong lahat. Impossible. Ang banal na sekta ng asul na dugo, mga hayop. Mga demonyo. Master, bugbugin mo sila. Lengsi, paano gustong parusahan ni Master ang mga yan? Mas okay kung hayaan ang tao mismo ang gumanti. Ayos, bata. Tipunin ang mga tao, ha? Sabi ng immortal pwede nyo silang parusahan kahit paano ninyo gusto. Punong bayan, bago lang po kami rito. Maawa po kayo, alam naming nagkamali kami. Langit, tulungan mo kami. Langit, iligtas mo kami. Ngayon natikman nyo na ang karma. Ehem. Mga walang kwentang tao, anong balak nyo? Halang ang bituka mo, ibalik mo buhay ng pamilya ko. Wow. Ah, ah. Oh, ah. Oh. Hindi ba't mga mararangal kayong taga-kultiba? Kung totoo yan, hayaan yung mga tao na nilalait nyo ang magparusa sa inyong sinasabi ninyong ordinaryong tao. Kapag nakawala ako, pasasakitan ko kayong lahat, papatayin ko kayong lahat, gusto kong mamatay kayong lahat. Salamat, Immortal, pinayagan mong kami mismo gumanti. Hindi. Hindi, Ninuno. Ninuno, lumabas ka, pakiusap. Nan. Ang lupit, namatay agad ang pinuno ng sekta. Talagang talunan. Sino mang mga has umatake, lumabas ka. Lumabas na si Ninuno, ang atake sa amin, mamamatay. Mga walang kwentang tao, yan ang kumikinang na Panginoon ng demonyo. Huling yugto ng kaluluang pinanganak. Yesli, mas masahol pa yung totoong salarin. Aha! Impossible to. Nagpa-practice ng demonyong sining. Palihim na kumikilos. Nahihiyang ipakita ang mukha mo, ano? Dapat kang mamatay. Hindi, malito. Bakit mahina lang na golden core ang nararamdaman ko? Imposibleng nagawa ito ng golden core. Sige, obserbahan mo lang. Tapos na ang sekta niyong Pureblod.
Hindi. Ang talisman ko, hindi ako makapaniwala. Yes sobrang hina. Tumigil ka lang dyan, manood ka. Hindi pwede to. Ako ang kumikinang na Panginoon ng kahoy. Kagalang-galang na gan. Nako, magtatransforma siya gamit ang demonyong sining. Mga disipulo ng banal na sekta, panahon na ng supli sa sekta nyo. Wag, please. Sabi-sabi, may sandatang sumisipsip ng dugo si kumikinang na Panginoon ng demonyo. Totoo pala. Huli na para pigilan ako. Buburahin ko mga kaluluwa nyo. Kinontrol niya katawan ng Purple Mansion Sovereign. Hindi natin dapat hayaan mabuo ang Purple Mansion kung hindi. Huli na. Nakaabot na ang Sovereign sa transformation stage. Kumpleto na lahat, delikado na. Nakaabot na rin sa transformation stage si kumikinang na Panginoon ng demonyo. Ganun pa rin ba kadali kagaya ng dati? Yeswe, may utang na dugo ang gold blood set. Panahon na para pagbayaran mo. Masama kang tao. Tiyak palalayasin ka nila. See you, tumigil ka na. Ikukulong ko muna kayo, mga sumalakay. Tapos pupuntahan ko pamilya nyo. Hugutin ko mga kaluluwa nyo. Tutorturin ko kayo na walang tigil. Kayo ang unang transformation stage na kalaban ko. Ano yan? Kagalang-galang. Dahil isa siyang transformed na demon cultivator. Pangit ang ipapalasap natin sa kanyang kamatayan. Ang sarap pala sa kamay nitong bagay na to. Opisyal kong idinedeklara, wala na ang pure blood set. Walang spiritual energy dito. Lalaban ka pa? Ano, transformation clone lang, pipigil sa akin. Anong kayamanang ito? Sino ka talaga? Hindi ako nagpapalit ng pangalan, pati apelyido ko hindi rin pinapalitan. Ako si Lin Changsheng. Kahit transformation stage na expert, di kayang pigilan ang palo ng kagalang-galang. Ito ang kagalang-galang. Kahit ano paman, walang makaka-imagine sa tunay na lakas ng kagalang-galang. Ay, tulungan mo ako. Hahaha, maski ang Blood Essence Sect ay napahiya ngayon. Hindi kailangan ito, tumayo ka na lang. Hindi ko akalain na makakita ng immortal bago ako mamatay. Bilisan, kumuha ng papel at panulat. Nalaman ko na ang layunin ko. Nakikita niya ako, gusto pa niyang gumawa ng portrait ko. Hahaha, tapos na, natrap tayo, niligtas ng immortal. Iniaalay ko ang painting na ito sa immortal. Ang hirap siguro para sa kanya, para lang masaksihan ang pagbagsak ng pure blood set. Pinilit niya ang sarili niya ng ganito, ang bulaklak na ito ay pambenta lang. Ah, kagalang-galang, ikaw ba yan? Esan, ako ito. Ang lakas mo, parang dragon at phoenix. Ang galing mo magdala ng sarili mo. Ano nangyayari sa akin? Hindi ko pa naranasan ito dati. Bakit tulala ka, Linksin? Sorry, kagalang-galang. Bastos ako. Sandali, naiintindihan mo na ako ngayon? Pwede na. Hello, dakilang immortal. Mas malapit na ako sa dao ngayon. Hindi na kailangan ng batang babae mag-risk. Susuungin ko ang pure blood sect ng buo. Ayusin mo na ang mga gamit. I save ang kapaki-pakinabang. Sirain ang mga sobra. Ikaw na magpatuloy sa susunod. Snacks lang gusto ko, sing you. Uwi muna tayo. CJ, Immortal. Huwag mo akong kalimutang bisitahin. Inggit ako, may ganyang kayamanan ang Demon Lord. Ito ang Gem Metal Ancestral Key. Pinagmulan ito ng Gem Metal Energy sa 5 elements. Pag inabsorb ng Metal Cultivator, pwede nilang matutunan ang Metal Dao at Sword skills. Sobrang makapangyarihan. Grabe. Sayang, water arts ang practice ko. Kung makukuha ko ang Supreme Golden Light Chapter, pwede na rin ako mag-practice ng Mechanical Key. May kaugnayan ang Supreme Dual Heaven Chapter na arts. Meron pang iba. Wood Chapter, Starfire Chapter, Earth Chapter, Golden Light Chapter. Dual Heaven Chapter ang tawag sa Supreme 5 Element Scripture. Nakakalungkot, matagal na yang nawawala. Pero may mapa ako ng isang chapter sa mga treasures. Iaabot ko ito sa kagalang-galang. Marami pang ancestral key ang nakuha ng Blood Mother Demon Lord at mga mapa ng ibang chapters. Kukunin ko lahat ng iyon. Susunod, gagawin ko. Totally kitang sisirain. Ayusin ang mga gamit. Ilabas agad ang mga tao.
Kagalang-galang, ayos na lahat. Esan. Hindi pumunta. Who? Oh, kaya pa niyang harangin ang kidlat. Dito ba nag-training ang Blood Demon Lord? Baka may malaking bagay dito sa loob. Kailangan kong mag-explore sa loob. Interesting ang barrier na ito. Naharang nito ang kidlat kanina. Sa lakas ng mini world source, hindi dapat mahirap basagin. Esan, ito ay icy jade bed. Ang jade bed na ito, kayamanan ito ng Demon Lord para sa longevity. Hindi, teka, mukhang may tinatago ang ulap mula sa kama. Baka may nasa ilalim ng kama. Parang may extra na space sa ilalim. Hindi ko dapat palampasin ito. Anong nangyayari? Hindi ito mga estatwa. Mga petrified giants sila. Ah, bakit nasil ang giants dito? Hindi pwede, nabasag ba ito? Baka, sobrang tumanda kaya nag-weathered ang bato. Ang mga stone guard na ito, parang pinoprotektahan nila ang kristal sa gitna. Ang ulap ay nagpapalakas sa kristal. Yung bato na walang ulap, kaya ito nag-weathered. I activate ang Dao Vision. Mukhang nasil ang batang babae sa loob. Buhay pa kaya siya? Oh. Nag-a-absorb kaya siya ng ki para magising? Sige, tutulungan kita. Gumagana talaga, tuloy lang. Hindi siya makahinga, hindi sapat ang oxygen sa mini-world para sa kanya. Kailangan siyang ibalik agad sa totoong mundo. Hindi magtatagal ang batang babae sa mini-world. Siguro hindi siya galing dito. Parang ako siya yurus, magaan at malambot. Ano ang susunod? Esan, Esan. Asawa. Got tubed M. Ah. So, Hong Yuan ang pangalan mo. Esan. Nagsasalita siya ng sinaunang huwaksya. Tawag niya sa akin asawa. At least kilala ko na ang pangalan niya. Pwede na akong magtanong direkta. Hong Yuan, saan ka galing? Naalala ko na. Ako. Asawa, masakit. Kung masakit, tigilan na natin pag-uusap. Ayos lang, ayos lang. Mukhang nawalan siya ng memorya. Walang alam sa nangyari, nakaka-stress. Asawa, got cubed pa rin ako. CJ, bibilhan kita ng pagkain. Hintayin mo ako. Ah, Hong Yuan, anong nangyayari sa iyo? Esan. Ha? Hi. Wala lang, namimiss lang ang asawa ko. Namimiss kita, asawa. May kakaiba, si Hong Yuan kanina. Hindi lang mood niya yun. Kaunti na lang ang energy niya. Ina-absorb niya ang ki ko. Kailangan ba niya ng ki para mabuhay? Walang ki sa totoong mundo. Mukhang kapag iniwan ko siya ng matagal. Nasa panganib si Hong Yun. Marami siyang sikreto, pero wala siyang alam. Mas mabuti sigurong lagi ko siyang kasama. Okay din na may cute na ekstrang asawa. Ibig sabihin lang, mas malaking gasto sa pagkain. Naubos na lahat ng pagkaing stock. Hindi na sapat ang pambili ng pagkain. Malakas pa siyang kumain kasi buntis siya. At malapit na rin ang katapusan ng kontrata sa bahay. Pinapaalis na tayo ng landlord. Panahon na para maghanap ng paraan kumita. Mag-set muna tayo ng maliit na goal. Kumita ng 10 milyon. Hong Yuan, halika, maghanap tayo ng pera. FF this said, saan ka man pumunta, susunod ako. Kailangan munang bilhan siya ng moderno ng damit. May isang paraan para mabilis kumita. Bumili ng ticket pa Australia. Asawa. Nandito ba tayo para magkapera? Yayaman tayo dito. Bibili kita ng maraming pagkain. Sige, okay ba? Gusto kong kumain ng masarap na pagkain. Talaga, malakas siya kumain. Ayos ba sa'yo ang bagong damit? Pinakakomportabling suot ko ever. Ang ganda mo, nakakamangha ka. Sana magawa kitang halikan. Nahuli niya ako. Ang gulo ko pa, mas malala pa sa aso ko. Tama na ang acting. Hindi ka tinuruan ng magulang mo na huwag titigan ang tao at maglaway. Ang tanga at nakakahiyan yan. Haha, kailan ba ako naglaway? Kung seloso ka, bilhan mo asawa mo ng maganda ng damit. Baka magloko pa yan. Uf!
Zhao Xiao, okay ka lang ba? Naglakas loob kang saktan ako. Bata ka pa, sawa ka na bang mabuhay? Hintayin mo lang. Pwede kahit anong kainin mo, pero hinay-hinay sa salita. Ikaw ang lumipad eh. Anong kinalaman ko dyan? Nasira mo pa ilong ko, tapos magtatanggi ka pa? Prof, okay pa ba ilong ninyo? Grabe, ayos nga talaga. Imposible, tingnan ang dashcam ng kotse. Impossible ito. Nakakakilabot na to. Kung na-record ng camera ang ilusyon, wala nang silbi ang immortal powers ko. Honey, lumayo tayo sa siraulong tao na yan. Tara, pasok na tayo. Pag may pera na tayo, bibili ako ng maraming masarap na pagkain. Pwede bang magpalit ng 200 yuan na chips? Isa lang na chip. Ito na. Wow, kuya, 200 lang. Kuripot mo naman. Waiter, 1,000,000 chips palit mo sa akin. Pero ang ganda talaga ng girlfriend niya. Gets ko na yung ang ganda, problema talaga. Eto, isang chip lang binili niya ng 200 ref. Plano yata ng jackpot agad. Hahaha, nga naman. Taya na, sarado na ulit. Walang refund. Nye. Grabe, tapang niya ah. 200 agad taya niya sa triple. Matapang? Hindi ah, kita namang baguhan siya. Gusto lang sigurong map-impress ang babae. Nakatabi niya, haha, pa-cute ang 200 lang. Nakakatawa. Ako, 100 ni ang taya ko sa big. Bukasan na, big. Grabe, nanalo siya Euros, ano ba yan? Triple. Tumama sa triple. Congrats kay sir. Nanalo ng 150 sa triple. Haha, sana sumabay ako sa taya niya. Wala na, goodbye 100 Nico. Kung Yuan, laro ka, laro tayo. Nye, gusto ko. FF this said. Honey, saan ako tataya? Kahit saan, okay lang. Ano trip mo, iyon na. Okay, gets. Subukan ulit natin. Hehehe. Imposible manalo ng immortal ng sunod-sunod, di ba? Oy, Mr. Pandesal, di madali manalo ng malaki. Huwag kalat ng pera para lang magpa-impress. Nye. Sayang pera, nakakatawa. Di ako matatalo. Taya na, sarado na ulit. Walang refund, magic lang, panalo agad. Sa tingin ko walang problema. Pare, pag nanalo ka ulit, tatawag akong triple king pag nakuha mo yan. Taya ako ng 30 pubi, panalo ako. 4.5 milyon na yan. Totoo ba to? Isa pang triple, lahat talo na, wala na akong pera. Congrats kay miss, 150 das payout sa triple. Haha. Hahaha, panalo tayo, bibili ako ng masarap na pagkain. Ano, imposible yan. Anong sabi mo ulit? Haha, wala. Congrats bro, milyonaryo ka na. Grabe ang swerte mo. Dapat sumabay ka sa akin. Uy, huwag kang umalis. Isa pa? CJ. Ano? Taya ba o hindi? Walang pake, sasali ako. Swerteng-swerte ang dalawang to. Boss, anong meron? Taya na. Tara. Wala nang taya. Walang bawian. Honey, saan tayo pupunta? Tirisayin naman natin iba. Buksan 224, atake. Hahaha. Wow, daming pera ng mga Soviet. Lagpas 30 milyon na, tama? Ganoon na nga. Ginagaya na ng iba taya natin. Loki muna tayo ngayon. Sino dito ang may kalokohan? Laki ng napanalunan ah. AC2, kailangang turuan sila ng leksyon. Sana matalo rin tong bata, pati asawa niya. Ayan na naman yung mayaman. Nag-iingay pa rin kahit napahiya na. AC2, lumayo kayo, talunan. Nandito ka na, bro. Laro tayo ng ilan? CJ, dice game, tara. 2 rounds lang kalaro ko kanina. Masaya rin pala. Magkano ba panimulang puhunan mo? Ha, 300 milyon. 300 milyon, ganun ba? Bigat ng tensyon. Talo na tong bata sigurado. Bakit? Sikat siyang Master Zhao dito. Sabi nila anak siya ng may-ari. Nasaan na ang chips? Tatlong milyon, swerte mo. Sayang naman kung di mapanalunan pera niya. Isig, sabihin mo na. Anong laro gusto mo? Bahala ka na. CJ, high-low tayo. Walang skill, pero pwede na. Isang round tapos na. Kaya mo bang sumabay? Hahaha, akala mo ba mananalo ka sa 30 milyon? 300 milyon pera ko. Sasabay ako. Big o small, kahit ano, game ako. Small ako. Wala nang taya, walang bawian. Bukasan na. 3, 3, 5, 64, panalo sa big. Salamat sa 300 milyon, Zhao. Huwag kang magyabang. Isa pa. High-low ulit. Uy prof, yayamanin ka ba?
Maliit tingin mo sa akin, dagdagan mo ng 200 milyon sa small ako. Wala nang taya. Walang bawian. Tapos ka na ba? Ah, isa pang palpak, yari ka. Hahaha, sandali, ikaw. Ikaw, hindi, haha, di ko akalaing tiniis kita. Anong hinihintay mo? Humanap ka na. Akala ba ng mokong na makakalabas ng Aodu may pera? Sundan mo siya. Honey, busog na ako. Eh, Isik, alam kong may kalokohan ka. Ang bilis mo dumating bata, kalmado ka. Buwisit, dakpin siya. Patumbahin siya. Ang dami ko na binigay na tsansa. Tandaan, huwag patayin. Gusto ko siyang makita na masarap ang syota niya. AC2. Ikaw. Tao ka ba talaga? Sino ka ba? Akala mo ba matatalo mo ako? Ah, sorry ako, mali ako. Patawad, please. AC2, hindi ka nagsisisi. Takot ka lang. Jadate 2. Sandali, hindi. May espiritu ito. Maliit pero meron. So, kung makakita pa tayo ng Jadate. Honey, anong nangyari? Nahanap ni Hong Yuan ang susunod na lugar. Saan tayo pupunta? Miantian. Kaya pala, Miantian Daming jade dito. Mas malakas ang spirit energy dito kaysa Jadate. Hindi pa pala ubos lahat. Honey, parang may maganda sa loob ng bundok. Tingnan mo ito. May Jadate talaga dito. Mukhang mahalaga ito. Tingnan mo ang Jadate na to. Ito ang nucleus ng storage ring. Yayaman tayo, hahaha. Honey, may naamoy akong mas maganda pa. Ano na mas maganda? Nasa ilalim lang, mga 30 metro sa baba. CJ, ilagay muna natin to. Baba tayo, tingnan natin. Honey, kumain ka. Anong prutas to? Maganda to para sa'yo. Talaga, paano? Nakalimutan ko. Siguro mabubusog ka. Sige na nga, Hong Yuan, bantayan mo ako. Ika-4 na level. Ika-5. Ika-6. Kapal ng ng batang to. May lakas pa siya, ika-9 na level ni. Nasa ika-9 na level lang ako. Buti na lang, 10 times ang cultivation ko sa normal. Kung ngayon ako mag-breakthrough, sayang. Tai siyang Jingo ang na-spell. Mahalaga din ang fire core na to. Kailangan kong subukan magpalaki ng bulaklak sa maliit na mundo. Honey, gising ka na. Kumusta pakiramdam mo? Ayos lang ako. Hehe, buti naman. So, saan sunod? Punta tayo sa Jade Market sa Minahan. Ang daming jade dito. Pwedeng pagkakitaan to. Grabe, ang linaw ng Imperial Jade na to. Astig. Ang pirasong ito ay siguradong nagkakahalaga ng 10 milyon. Teka lang, naghukay pa siya. Wow, may mas marami pa. Ang daming Imperial Jade, siguradong aabot sa daan-daang milyon ang halaga. Tol, ang pamilya niyo ba ay nag-Imperial Jade? Wholesale ba o ano? Haha, bakit ka nagtutulakan? Gusto mong mapahamak, kahoy lang ang selda. Ang daming glassy Imperial Jade. Bata, 500 milyon ang alok ko, deal ba? Gusto ko rin yung mga alahas na yan. 500 milyon, instant yaman, panimulang presyo lang yan. Sandali lang. 600 milyon ang alok ko. 700 milyon. Uy, Liu, di ba broke ka na? Saka ikaw, Master Mu, hindi ka naman nag-jade. Barya lang sa akin ang 100 milyon. Sorry, Boss Wu. Para lang ito sa mga bata sa pamilya ko. Talaga? Ang galing mo, Yi Mu. Nagmamamadali ako. Magbid na lang kayo ngayon. Mas madali kong ibenta lahat sabay-sabay. Dahil sinabi mo na, boss. 10 milyon. Grabe mo, ang galante mo. Nakakabilib ka, Yi Mu. Sino pang gumagastos ng ganito para sa pamilya niya? Ibang klase ka talaga. Salamat sa hindi pakikipag-agawan, mga Ginoo. Kuya, naipadala na ang pera. Tingnan mo na. Nasaan ang mga bodyguard mo, bata? Wala. Bakit? Ako si Muksayong. Ito ang anak ko, si Mushucheng. Bata, delikado walang bodyguard. Gusto mo bang sumabay? Salamat, okay na ako. Hindi ko kailangan sa ngayon. Ginoong mo, magpatingin ka siguro sa ospital. Baka mapahamak ang buhay mo. Ano yung sinasabi mo, bata? Ano ibig mong sabihin dyan? Tanggapin mo na lang o huwag, alis na ako. Ang batang ito, medyo weird pero interesting.
Marunong din ba siyang mag-diagnose? Tay, naniniwala ka ba sa kanya? Hindi naman talaga. Pero walang masama sa magpatingin. Tama yan. Ewan ko kung bakit, pero parang nag-aalala na ako ngayon. Walang kasalanan pero may dalang takot. Ang yaman ay inaakit ang gulo. Ipa-follow mo ang mga bodyguard. Kapag may nangyari, tumulong ka agad. Lumulutang ang peligro gahaman ang mga tao. Delikado talaga sa Burma. Pero kung gusto mo ang buhay ko, wag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Ano nang nangyayari? Baka naiihilang sila, sino nakakaalam. Sundan mo at asikasuhin. Umuwi ka na agad, wag kang tumakbo. Hih! Hehehe, lagot na kayo. Ibigay mo ang pera, bubuhayin pa kita.